So guys, magandang araw po sa inyong lahat. So, itong video na to, kung napapanood nyo to, tingnan nyo maigi to. Yan. Ito yung vlog ni Boy Tapang na pinaglaruan yung pira na ginawang saranggola gamit ang pira at nalipad. At naputol yata yung ginawa nilang saranggola na gamit ang pira. Ngayon, sa paggawa nila ng content, naggumawa ng saranggola na gamit yung pira, marami ang nayabangan. At bakit ginawang saranggola? Kalaga ng 1,000,000 lamang. So, marami ang bumabatikos at marami ang nagsabi na si Boy Tapang ay napakamayabang na daw. So, yun ang sabi ng ibang mga nakapanood nito. Sa bagay, kung sino ba namang hindi makapagsabi no na mayabang na si Boy Tapang, kasi nga pira, inalipad ba? O 1,000,000, ipalipad lang. Kung mawala, katulad nung naputol na yung tali ng saranggola, kung di nila alam kung saan napapunta, buti na lang nasa malapit lang. Pero mayroon ding ibang nakapagsabi at nag-comment doon na kanyang mga tagahanga na pike umano yung pira na ginawa nilang saranggola at pinalipad. Ang pira na daw yun ay in-order nila sa Shopee, kahalaga ng 1,000,000 fake money. Ngayon, yung mag-viral yung video na ginawa nila, so napansin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ngayon ay pinuntahan si Boy Tapang at pinagsabihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang pera ay hindi pinaglalaruan. No? Iba ang talino ni Boy Tapang. Alam niya kung paano siya sisikat. Diba? Ang talino ng vlogger na ito. At na nga, lalong sumisikat pa dahil sa paggawa niya ng content na alam niya na tututok yung tao sa ganong bagay o sa ganong sitwasyon. Siyempre, ang mga taong nag-aabang o nakakita ng video ng isang vlogger, naghahanap at naghahanap lang yan ng mali o mga hindi dapat mong gawin para ikaw ay sawayin. So, ganito dito sa social media. Kahit anong gawin mo, buti ng iyong mga vlog, hahanapan ka at may masasabing masama sa lahat ng iyong mga ginawa. Kahit gaano pa kabuti yung vlog na pinapakita mo. So, ganun dito sa social media. Ngayon, ito yung katanungan ko doon nangyari sa pagpunta ng Bangko Sentral sa bahay ni Boy Tapang para mapagsabihan ukol sa kanyang ginawa na pinaglaruan yung pera. Paano yung sa mga sugalan na pinaglalaruan rin yung pera? Bakit nila pinuntahan o pilit puntahan yun para mapagsabihan din na ang pera ay hindi dapat ginagamit sa sugal? Diba? Laro rin yun. Diba? So, kayo nang bahalang sumagot dyan. Kasi ako, nalilito rin. Diba? Kapag sabihan siya, dapat pagsabihan rin yung mga taong ginagamit yung pira sa sugal. Tapos nang nangyari ay humingi din si Boy Tapang ng kaumanin sa mga tao at sa Bangko Sentral ng Pilipinas.